Kasama sa pag-ungkat natin sa kwento ng Universidad ng Pilipinas, hindi natin pwedeng palagpasin ang UP Los Baños. Kasing kulay din kaya ng UP ang mga kwento sa likod ng UPLB? Ako si Kuya F at alamin din natin yan dito sa Kwentong Kanto. Matatagpuan sa Los Baños, Laguna ang UPLB. Ang University of the Philippines, Los Baños ay naunang i-establish bilang College of Agriculture noong March 6, 1909. Ang kauna-unahang dean nito ay ang American botanist at Thomasite na si Edwin Copeland. Nagsimula ang klase noong June 1909. 5 lamang ang mga profesor nito at ang bilang ng estudyante na naka-enroll ay nasa 12 lang. Na-establish naman ang Forestry School pagkalipas ng 1 taon. Noong panahon naman ng mga Hapon, ipinasara ang UP College of Agriculture at ikinonvert ito bilang internment camp at headquarters ng Japanese Army. Sa loob ng 3 taon, 2,000 sibilyan, karamihan ay mga Amerikano, ang mga bihag na mga Hapon sa UPLB. Noong 1945, nagpadala ang US Army ng 130 paratroopers sa Los Baños para sagipin ang mga bihag ng Hapon. 4 na paratrooper at 2 Pilipinong gerilya ang namatay sa raid. Lumipas ang 2 araw, bumalik ang mga Hapon sa Los Baños. Sinira nila ang UP College of Agriculture facilities at pinatay ang 1,500 sibilyang Pilipino. Ang College of Agriculture ang kauna-unahang unit ng UP na nag-resume ng klase matapos ang World War II noong July 25, 1945. 125 na estudyante o 16% mula sa orihinal na estudyante ang nag-enroll. Mas malala naman sa School of Forestry na meron lamang 9 na estudyante. Ganito man ang nangyari sa UPLB noon. Ngayon naman ay malayo-malayo na ito mula sa dating estado. At isa pa sa makasaysayang eskwelahan ay ang Manila National High School. Ang Manila National High School ay itinayo ng mga Ayuntamiento de Manila. Ang unang pangalan pa nito ay Eskwela Municipal de Manila at puro babae lamang ang mga estudyante nito. Pinamumunuan pa ito ng mga Sister of Charity. Naging military hospital ito noong 1892 na nag-alaga sa mga gwardiya sibil at mga sundalong Pinoy. Noong panahon naman ng mga Amerikano, taong 1906, binuksan muli ito bilang paaralan at tinawag na Manila High School sa umaga at Victoria Night sa gabi. Noong 1921 naman, binago ang pangalan nito sa Manila South High School dahil matatagpuan ito sa timog ng Pasig River. 1930 naman, binago ang pangalan nito at ginawang Arroyo High School. Ipinasara nga lang noong nanakop ang mga Hapon at ginawa itong tambakan ng mga armas. 1945, binomba ito kasabay ng pagbubomba sa Intramuros noong World War II. Nagsimula naman kaagad ang klase nang matapos ang digmaang pandaigdig. Nailipat nga lang sa ibang mga gusali ng Maynila. Ibinalik naman ang pangalang Manila High School noong 1958. Hindi na ito natibag ng simulan ang bagong gusali noong 1967 sa orihinal na kinatayuan nito sa Intramuros. Ilang beses mang madapa at masira, ang bawat experience ay lalo lang nakakapagpatibay sa atin. Ganon din ang mga nangyari sa eskwelahang ito. Ako si Kuya F at ito ang Kwentong Kanto.